Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, sitwasyon ng traffic sa Pilipinas lumalala. Magmula sa Maynila, umaabot na rin ang problemang pantrapiko maging sa ibang parte ng bansa. Ano kaya ang pwedeng solusyon dito sa lumulubhang sitwasyon? Pakinggan ang kasagutan sa Tapatang Diyos at Bayan. Samantala, sa isyu ng trapiko sa Pilipinas, ano kaya ang reaksyon ng mga Pilipino rito? At paano nila hinaharap ang matinding traffic? Nasanay na kaya sila rito o gusto rin nila ng pagbabago? Abangan sa Nakakaalarma! Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Alam nyo ba, based sa Global Traffic Study noong 2025, ang Pilipinas ang may pinakamabigat na traffic sa buong Asia. Ayon sa 2025 TomTom Traffic Index, umabot sa 45% congestion level ang bansa. Ibig sabihin, halos kalahati ng oras natin sa biyahe nauubos lang sa traffic. Sa buong mundo naman, pang 40 ang Maynila sa mga lungsod na may pinakamabigat na traffic, na may 57% average congestion. Sa madaling salita, mas mahaba ang oras sa kalsada, mas kaunti ang panahon sa pamilya, trabaho at pahinga. Tanungin natin ang mga Pilipino, gaano nga ba sila naapektuhan ng traffic? Ako si David Paul Farma, tara, samahan nyo kami. I-rate nyo po yung traffic sa Pilipinas, 1 to 10. 10 po yung pinakamalala. Anong rate nyo po? 10. Wala ko masasabing 9. Worst po talaga yung oras na nilalang mo ng traffic. Siguro mga 8 kalahati. Maluwag naman minsan talagang traffic. Naku sir, sa akin 8 eh. Kasi na-experience namin mga biyahero kami. Minsan pa nga, sasagad pa yan ng 9 kasi case to case basis naman. Depende sa lugar. 10 po. Bakit po? Sobrang traffic lalo na pag Monday, sir. Parang fiesta sa daan. Ang hirap kami makasakay. Ano yung mga na-encounter mo mga problema sa traffic? Bis na darating ka lang isang oras, nagiging 2 oras, gano'n. Una para sa akin yung lubak eh. Pangalawa, maliit yung espasyo ng kalsada natin sa Pilipinas. Kasi North Caloocan, masasabi ko kasing matraffic. Naapektuhan yung sa trabaho ko sa gas consumption eh. Apektado rin po yung pagdatransport namin ng customer kasi nga sa traffic po. Meron ka na bang, kumbaga parang nagalit yung customer mo minsan dahil ang tagal eh? Ay meron po, hindi po maiiwasan rin minsan lalo pag nagmamadali po sila. Number 1, yung pahinga after a day of school para sa susunod na araw, kapag perform ka pa rin, medyo nako-compromise yung amount of sleep. Kunyari, meron po kaming mga activities na mga kailangan gawin or i-rush. Sa sobrang traffic, hindi na po namin nagagawa yung mga kailangan namin gawin. Mga nagko-commute po, kadalasan hindi na po makahanap ng mga ibang masasakyan. Kapag marami na din pong tao. I think yung mentally din, mentally draining if mag-aantay ka pa ng travel time. Nalilate din po ako sa mga classes kahit na nag-aalat ako ng 1 hour for travel time. Minsan, parang saktong class na nasa biyahe pa din. Minsan po nagkakaroon po ng problema pag kunyari naiihina po. Hihinayang po ako sa bahay ko para bumaba. Unlike, ma-share ko lang din po nung nakapag-Qatar po ako. Kahit yung layo niya is from Pasay to Manila, kaya po namin umalis ng 10 or 15 minutes before, tapos maaga pa rin po kami doon. Sa oras po talaga. Katulad sa akin, mother, sa halip na makauwi kayong maaga, katulad dito mahirap na sumakay, tulakan bago ka makasakay. Sa halip na itutulog mo na lang muna sa bahay kasi sobrang antok na antok ka pa, lalo na straight duty ka. Wala, parang na kami nito, immortal sa 2 hours na lang yung tulog, papasok ka pa. Parang dumalaw ka na lang sa bahay. Katulad po sa PSA, kailangan po yung pila ng senior. Sa bahay pa lang maalis kami ng 10, naabot kami ng 11 yung traffic. Yung pagbiyahe po namin, papunta po sa mga dapat office na mag-open. Pagdating namin, break time. Another set na naman po ng oras. Dapat yung itong araw na to, tapos babalik na naman kami bukas. Yung traffic po sa PSA, nilakad po ng senior hanggang po sa sakayan ng palengke. Mas nilakad na lang namin kasi yung mga sasakyan walang galaw,
po. Hindi ka na makabalik agad sa terminal para makapila ka agad. Makuha mo na lang sa isang araw siguro pinakataas na 3 pila lang. Dati 5, 6. Dati kumikita ka ng 1K, ngayon 600. Bawasan sang boundary, bawasan diesel. Pero matira sa'yo. Ang oras mo sa pamilya mo, konti lang. Kasi makauwi kami mga 9 or 10. Gising ka na naman ng madaling araw. So ilang oras lang kayo magkita ng pamilya mo. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Jeremiah chapter 29 verse 7. Ipinaalala nito na ang kaunlaran ng bayan ay responsibilidad ng lahat, mamamayan man o nasa gobyerno. Habang mahalaga ang panalangin, mahalaga rin ang maayos na mga sistema, lalo na sa transportasyon na araw-araw na dinaranas ng milyong-milyong Pilipino. Ang maayos na daloy ng trapiko ay hindi lang usapin ng biyahe, kundi ng oras, kaligtasan at dignidad ng bawat Pilipino. Muli, ako si David Paul Farma. God bless the Philippines! Sa ngayon talaga, ang pinakamalaking contributor ng traffic congestion sa mga kalsada is the overcapacity, overloading. Pilipinas, ang pinaka-traffic congested na bansa sa Asia. Ayon ito sa isang ulat ng TomTom Traffic Index kung saan tinatayang 45% ang congestion rate ng daloy ng trapiko. Ayon rin sa naturang index, ang syudad ng Davao ang pinakamatraffic na lugar sa Pilipinas. At ito ang ika-12 syudad na pinaka-traffic congested sa buong mundo. Kada taon, 168 hours ang nawawala o nasasayang na oras sa tuwing rush hours sa nasabing syudad. Samantalang ang syudad ng Maynila naman ay nailagay sa ika-40 pwesto na most traffic congested sa buong mundo, kung saan tinatayang 143 hours ang nasasayang sa tuwing rush hours kada taon. Kaya naman pursigido ngayon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. At upang mabigyan tayo ng update o ulat sa plataporma para maresolba ang isyong ito, mapapakinggan natin mula sa MMDA ang bagong General Manager nito. Tapatan na po tayo, former PNP Chief General Nicolas Torres III. Magandang araw po sa inyo and welcome to Diyos at Bayan, General Torre. Good morning, ma'am, at good morning sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Thank you for making time for Diyos at Bayan. Alam po namin very tight po ang inyong schedule. So thank you for giving us this time. Now, to make things light po, umpisahan po natin ang ating pag-uusap tungkol sa traffic index sa Pilipinas. Ay gusto ko pong kumustahin muna kayo bilang bagong talagang General Manager ng MMDA. Ano po ang inyong naramdaman nung kayo po ang na-appoint bilang GM ng MMDA? Dahil alam naman po natin na medyo major problem po ang trapiko sa ating bansa at naghahanap tayong lahat ng solusyon. Ito, immersing myself on the job at nag-adjust na sa environment and all again. Ito, ready na ready to I've hit the ground running, so to speak. And tuloy-tuloy lang ang pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Ano naman po ang inyong expectations bago po ninyo dito po sa bago po ninyong posisyon? Nakikita niyo po bang mahihirapan kayo or do you already see the silver lining up ahead at meron po kayong nakikitang solusyon? Nakita kasi natin na ang ating mga mandate dito, 7 areas ng concern ng MMDA ay napaka-challenging. So bago pagpasok pa lang dito, bago pa ako ma-appoint ay napag-aralan ko na at nakita ko na talagang challenging. And tayo naman ay hindi umatras sa mga ganyang challenges. Gusto natin yan. Ayan. Siguro tanong ko, bakit kaya isang
dating police chief at saka isang general ang kailangan magsolusyon ng trapiko? Dahil po ba kailangan talaga ng disiplina ng ating taong bayan at may konting fear factor doon sa bagong GM natin? Sa ngayon kasi, yan ang naging expectations, ma'am, na dahil pulis ako dati, ang titinan ka agad, enforcement, kamay na bakal, kung ano-anong mga expectations na ang sinasabi para masolve ang traffic ay ito ang kailangan. Pero ang pananaw ko naman yan, ever since naman, kahit anong pulis pa ako, ang traffic management kasi ay composed of the 3 E's of traffic na sinasabi. Number 1 dyan, engineering. Pangalawa, education. Pangatlo is yung enforcement. Ang pang-apat mga nasabi ko dapat na maidagdag na ngayon is yung environmental scan. So that ang ating traffic engineering will have a very good basis kung bakit natin dinidesign na ganito ang kalsada, ganito ang traffic flow, ganito ang timing ng traffic light, at ng iba-iba pang mga factors na nakukuha lamang sa tamang environmental scan. So, sa tingin ko, may engineering background tayo before, bago tayo magpulis. Kaya kasama na rin siguro yun sa mga napag-isipan at na-consider bago tayo mailagay dito. Kaya lang, siyempre, expectations ng taong bayan, mas kilala tayo bilang pulis, kaya ang palaging tutok at expectations is nasa enforcement. Well, in the first place, kailangan talaga ng strict enforcement ng ating mga traffic rules, hindi po ba? Dahil napansin po natin, marami talaga ding pasaway ng mga kababayan natin, ng mga motorista, at hindi sumusunod sa batas. And probably, I don't know, maybe even the presence of traffic enforcers, I don't know if it should be increased. Or I will ask you later po if this is part of your plans po. Pero sir, ano po ba ang inyong assessment sa current situation ng traffic sa Kamaynilaan? Sa ngayon po, ano po yung maituturing natin na syudad na tila malala ang kondisyon ng trapiko? Well, for the assessment of the traffic condition in Metro Manila, andyan naman may mga independent groups na nagbibigay ng kanilang studies, nagbibigay ng kanilang data na nagsasabi na isa sa medyo napakalaki, nasa 47% congestion ng ating traffic. And kung sasabihin kung ma-pinpoint ba natin sa isang lugar yan, I don't think that we can really pinpoint it. Kasi lahat naman ng mga sa 17 territories in Metro Manila, talagang may mga times talaga at may mga areas talaga na may traffic congestion. So we really cannot pinpoint except na pag tinignan natin sa mata ng MMDA, yan ay nasa kanyang mga roads na areas of responsibility. Yung radial road, at saka yung mga circumferential roads. So sir, hindi po ba may tinatawag tayong rush hours na tila tuwing rush hours ay lalong matindi ang sitwasyon ng trapiko? So in any part of the city po, ganyan po ba talaga ang nagiging sitwasyon? Hindi ho kaya maging problema din yung volume ng mga sasakyan, sir? Hindi po ba? Sa ngayon talaga, ang pinakamalaking contributor ng traffic congestion sa mga kalsada natin is the overcapacity, overloading. Like for example, EDSA. EDSA is supposed to be carrying around 250 to 300 cars daily. Yan ang optimum volume niya. Pero sa ngayon, it is accommodating 400 to 470 cars daily. So talagang may traffic congestion na mangyayari. Kasi overloaded na talaga ang kalsada. Kahit ano pa ang gawin na traffic enforcement and everything dyan, talagang the physics definition comes into play that two matters cannot occupy the same space at the same time. Kaya yung mga sasakyan talagang magsisiksikan. Kasi naman sir, kahit po tayo nagkaroon ng coding system, inutaka naman po ng mga car owners, they have 2 cars alternately using it para every time coded yung isang sasakyan nila, nakakalabas pa rin po sila. So in other words, the volume is still there, hindi po pa rin po napiprevent yung reduction ng sasakyan po sa mga kalsada. Ang traffic kasi is, economic necessity to almost every one of us, including the government instrumentalities and the private juridical persons. Kailangan talaga yung commute. So wala tayong magawa dyan. Movement of people and goods is necessary to keep the community alive.
Actually po, napakaganda po nangyari. Hindi ko masasabing okay yung nangyaring pandemic, pero nung ang mga tao hindi lumalabas at natuto ng work from home. And I think a lot of organizations still implement the work from home. Ano po? So I think nakatulong po ba 'yon hanggang sa ngayon? Definitely, the work from home scheme or the leveraging of technology to workplace and economic concerns, talaga namang napakalaking tulong niyan. Sapagkat kung wala na yung mga work from home at saka yung mga townships, yung mga self-contained developments, talagang lalong dadagdag ang movement ng tao diyan sa ating mga kalsada. Sir, nabanggit po ninyo yung EDSA, napansin ko po na meron pa rin yung bus lane po. Parang bihira naman dumaan doon yung bus lane, and yet, inaakupuhan niya ang isang buong lane sa buong EDSA. Ito po ba, may plano po ba kayong baguhin itong pag-set aside ng bus lane? At sa kabilang banda naman, sa kanan naman, yung so-called motorcycle lane na hindi rin naman ginagamit ng mga motorsiklo dahil po sila ay pasingit-singit kung saan-saan. Ano po? And I think that cause more traffic and even danger for accidents. Well, on the bus lane, ang bus lane is a DOTR project. Ang MMDA ay nakikipagtulungan lamang sa mga ibang mga concerns diyan, but primarily ang pagpapatakbo niyan ay sa DOTR. Pero we are availing ourselves. We are volunteering ourselves, and we are also involving ourselves in the planning and always the review and periodic review on the efficacy of the bus lane. At sa ngayon nakikita natin, bus lane is very useful. Lots of people are using it. Yan ang ginagawa ng ating mga kababayan na talagang nagko-commute. It provides safe and reliable and fast transportation together with the mass rail transit. Pero, palaging lahat ng mga bagay ay patuloy na may periodic review at palagi nating pinag-aaralan kung paano pa lalong mapaigting at mapabilis ang serbisyo sa ating bayan, sa ating mga kababayan ng mga facilities na ito. Sir, nabanggit po ninyo na 1E na parte ng solusyon po ninyo is yung environmental. Ano po? So I guess when you say that, we're talking about flood control ho siguro, hindi po ba yung pagdaloy ng tubig, ano po. So how closely are you working with, let's say, the DPWH, or sino po ba yung sa city po ba, ang city government po ba ay how closely are you working with them, and how heavy or how strong is the impact of the MMDA recommendations to them? May formal and informal channels para sa coordination ng MMDA with the other agencies. At ang primary platform para mag-coordinate ang MMDA sa other agencies, especially the local government units, is the Metro Manila Council, wherein the MMDA acts as the secretariat, our chairman is the chairman, and then there's a president from the MMC elected from among the mayors of Metro Manila. At may mga ex officio, may mga talagang mandatory members ang Metro Manila Council from the various national government offices, like including the DPWH. So, in terms of working closely, we're working very closely sa DPWH. At makikita nyo, ang isa ngayon sa very visible na partnership ng DPWH at saka ng MMDA is yung repair and yung rehabilitation ng EDSA. So, nakita natin na before ng Christmas break, talagang may mga predictions doomsday predictions na talagang grabe pag nagka-start ang rehabilitation, talagang Armageddon ang mga sasakyan dyan, titigil ang EDSA, etc. Pero dumating yung January 6, bumalik na ang mga tao sa trabaho, may mga nagtanong, ano nangyari sa EDSA rehabilitation? At ang sagot ko lang sa kanila noon, alam niyo what, tapos na ang first phase. At hindi niyo naramdaman because of close coordination with the DPWH and the MMDA, with us providing the proper traffic assistance sa kanilang mga trabaho, at ang DPWH naman working on schedule. Kaya talagang
hindi naramdaman ang impact, hindi naramdaman yung ang adverse impact nitong rehabilitation na to. At pagkatapos, makita rin natin sa ating mga kababayan, nasasabi ko rin na siguro kasi ang expectations natin, gaya ng dati na ang pagbago ang overlay ng kalsada at ito ay ginamitan ng asfalto, pagbago yan ay pag dumaan ng sasakyan, dumidikit ang mga bato-bato sa ilalim ng dumidikit sa gulong ng sasakyan at maramdaman mo talaga ang ingay sa pangilalim ng sasakyan mo. Pero sa ngayon, with the new technology that the DPWH under Secretary Vince Dizon is using, yung kanilang mga materials dyan, talagang ang bilis matuyo. Within 4 hours, tuyo na, matigas na at pwede nang daanan ng mga sasakyan nang hindi nagdidikit ang mga bato-bato sa kanilang mga gulong. So yan siguro, hindi napapansin ng ating mga kabayan. Ang lapad na ng bagong pavement ng MMDA, ng EDSA ngayon. Nabanggit niyo po yung EDSA. Tungkol naman po doon sa mga ibang side streets. Ano po? Dahil aminin po natin kapag umulan, bumaha, ay nasisira po yung mga kalsada. And basically, that causes delays in our traffic. Ano po? Dahil iiwas ang mga tao. Ano naman po ang status ng mga side streets po ang ginagawang repairs ng DPWH? At the same time, how is MMDA helping to ease traffic even in those streets? Well, last week we met all the traffic heads of the 17 territories, the 16 cities and 1 municipality in Metro Manila, and we talked to these traffic heads for closer coordination dahil ang MMDA ay nagde-deploy ng mga tao sa kanyang AOR na mga kalsada which are passing through these LGUs. So ayaw naman natin na mag-doble-doble to the extent na may mga deployment gaps na mangyayari sa ibang lugar. So yan, in-orchestrate namin, sinisiguro namin na talagang ang mga deployment natin is responsive to the needs of the community. Sir, pag-usapan natin ng Makati City. Bakit hanggang ngayon ayaw nila magpasakop sa MMDA? It's a little bit difficult also for us motorists kasi iba rin ang rules ng Makati City sa MMDA. Is there any way na maalis na po yung, I'm sorry if it's even a political issue, na hindi magpasakop ang Makati City sa MMDA? Well, we'll try to bring that up in the Metro Manila Council. Tingnan natin kung ano pwede magawa dyan. Those are things that I may not be able to answer or it may be beyond my pay grade already. Pero rest assured that everything and anything that affects traffic, flood control, and waste management, and the other mandates of the 7 other mandates of MMDA is always in our minds in crafting this policy. So again, MMC will be taking care of that. Naku, marami na tayong natutunan kay General Torre, pero marami pa tayong itatanong sa kanya sa pagbabalik ng Tapatang Diyos at Bayan. Huwag kayong aalis. We'll be advocating for the inclusion of traffic education sa mga curriculums natin, both elementary, high school, at even college, para maintindihan ng ating mga kababayan na ang road use ay may mga regulasyones. Welcome back to Tapatan sa Diyos at Bayan. At kasama pa rin po natin ang bagong General Manager ng MMDA. Wala pong iba kundi si dating Police Chief General Nicolas Torre III. Welcome back to our program, General Torre. Napag-usapan po natin yung mga sitwasyon po ng trapiko natin dito sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Sa ngayon po, ano po ba yung mga proposals ng MMDA to solve this problem dito sa Metro Manila?
Well, gaya ng sabi ko kanina, ma'am, ang traffic management ay merong 3 E, engineering, enforcement, at saka education. So sa ngayon, lahat ng yan ay sabay-sabay na ginagawa ng MMDA. May mga traffic engineering na ginagawa, nire-review natin ang ating mga traffic lights, sinisiguro natin na nami-maintain ang mga traffic lights natin, pati ang mga facilities diyan sa kalsada, walang mga obstruction, na-repair kaagad kung may mga butas. So kasama yan sa programa natin, continuous po yan. Pagkatapos, dito naman sa education, we are partnering with various agencies, barangays, and schools, and in the next few weeks, I'll be making a courtesy call to the DepEd. We'll be advocating for the inclusion of traffic education sa mga curriculums natin, both elementary, high school, at even in college, para maintindihan ng ating mga kababayan na ang road use ay may mga regulasyones. And then of course, enforcement. Ang enforcement naman, natural lang po na konsekwensyan pag marami tayong mga law or batas na hindi nasusunod ng ating kababayan. It is basically just a matter of a way of enforcing discipline and making sure that the regulations are being respected by all the road users. And aside from that, meron din tayong mga advocacies like the Bike to Work. We're also using yung iba pang mga advocacies na sa tingin natin ay makatulong sa alleviation of the traffic problem in Metro Manila. Sir, nabanggit po ninyo no, yung bike to work. Okay? Kasi ho, naging concern din natin po is yung big volume ng mga motorsiklo at saka bisikleta na rin po na makikita po natin sa kalsada. So if we will encourage bike to work, paano po natin mako-contain naman yung kanilang yung kanilang kung saan po sila tatakbo dahil po alam po natin hindi naman po nasusunod yung mga bike lanes at sila po ay pumapasok pa rin sa main thoroughfare. Ano pong klaseng enforcement ang inyo pong balak gawin para po masunod itong ating rules? Alam nyo, ang paggamit ng kalsada ay unang-una dyan talaga na kailangan natin ang pakikipagkapwa-tao. Aside from, of course, following the established rules and regulations, mga batas na nag-govern sa paggamit ng ating kalsada. Pero on top of that, isama natin dapat yan yung pakikipagkapwa-tao, yung share the road. Na dapat ma-realize na ang kalsada ay hindi lamang para sa mga vehicle, four-wheel vehicle, sa mga trucks, at sa mga tricycle, kundi kasama na rin dyan ang motorsiklo, road user din yan, bisikleta at saka mga pedestrian. So, kailangan natin na ma-inculcate sa ating mga kababayan na ang pangunawa na hindi lang isang tao ang may-ari ng kalsada, yan ay para sa community. Pero sir, kadalasan po sa nai-involve sa mga aksidente, mga motorsiklo po. Dahil madalas po, ito, from my own experience po, mahilig silang lumihis at bigla na lang tatawid sa harapan mo para lumipat ng kabilang lane sa harapan mo and there's no signal for us to know that they are crossing our path. So and actually I have been in an accident already involving a motorsiklo po dahil po nakipag-unahan sa akin. So how can we manage that po if in fact there's already a bike lane for them to thread their path pero nalilihis po sila. So ang concern ko lang talaga sir is yung aksidente. Okay, ang problema nagiging responsibilidad ng car owner kung may mangyari doon sa motorcycle rider. Andun na yung pagpapagamot or just take responsibility, even dun sa nasirang sasakyan kasi nakakaawa din. Sabi nila, yun lang daw ang kanilang pinagkakakitaan. Nasira pa yung sasakyan nila, so am I responsible to have his motorbike fixed? But the thing is, yun nga po, parang we are in a situation whereby masyadong free-flowing. Free-flowing for the motorcycles po, yung kalsada.
kasama sa kasama sa mga argumento ang iba-ibang pananaw regarding that matter. For one, an argument can also be made that ang motorcycle may kargang 2 tao, napakaliit ng footprint, kaya sila ay dapat mabigyan din ng ability or the regulations will allow them for filtering, which is also a common practice even in other countries. Kaya lang siyempre may limitations din. Pag masyado na mabilis, baka hindi na pwede ang filtering dahil delikado na, and so on and so forth. Pero we have to always remember, itong mga motor na to at saka yung mga bisikleta, sa palagay ko naman, gusto rin namang umiwas sa aksidente yan kasi wala nga silang proteksyon. Pag nagkabanggaan, katawan nila kaagad ang naka-exposed. As compared sa mga kotse na may protection pa. So, I think it's just a matter of educating our people on the proper and legal way of using the roadways para maiwasan ang mga aksidente. And sabi ko nga, yung bigayan, yung sense of community, yung pagmamalasakit sa kapwa-tao, ang pakikipagkapwa-tao in itself ay kailangan natin para mas safe, mas efficient at mas productive ang paggamit natin ng mga kalsada. Sir, sino po bang mga iba pang agencies ang balak po ninyong ma-involved dito sa ating traffic improvement? For example na rin, yun nga may influx ng mga motorcycles. Ang customs po ba ay kailangang kausapin din at medyo may limit lang din ang allowed na i-import ng mga motorsiklo? At number 2, ang LTO po ba are they strict? Are they being strict, in training and making sure that the riders will get the proper license after proper training of traffic rules? Hindi po ba? Kasi parang tila po napaandar lang yung motor, umandar na, pero hindi nakakasunod sa tamang batas. Tama yan. Ang ating LTO ay isang major partner ng MMDA para sa matupad ng MMDA ang kanyang tungkulin. And marami pa tayong mga partners. Andyan yung sabi niyong Bureau of Customs ay hindi pa sa ngayon, pero andyan ang DPWH, andyan ang LTO, andyan ang LTFRB. At kung traffic management ang pag-uusapan, we have already partnered with UP. Nag-courtesy call na ako kay President Jimenez ng UP para matap namin ang expertise ng iba-ibang mga academic institutions at mga departments dyan sa loob ng UP para matulungan kami sa pag-iisip kung ano ang kailangan natin. Gaya halimbawa ng National Center for Transportation Studies at saka dito sa flood control naman at saka sa disaster management, andyan yung Project NOAA, both under UP. Ayan, it's good to hear, So you're involving now civil societies, organizations, even the academia, to help you solve this problem, And how much of, let's say, of the private sector also will you involve in traffic management? Dahil siyempre may mga kanya-kanyang may kanya-kanyang vested interest. Yes. So how do you vet this involvement? Of course, it's good that the society or the private sector is also involved kasi sila nga yung yung major user ng mga kalsada. Sir? Yeah, we really encourage the public. Even on the planning stage, we publish ideas and then wait for people to respond, and we can shoot down ideas fast. Pag sa tingin natin na hindi mag-work. So until such time that we have shut down all the ideas except and left those ideas that will have a chance to work. So operationalization na lang ang natira dyan, and the rest is monitoring and feedback. Sir, balikan ko po yung enforcement. Dahil meron po tayong no contact arrest, hindi po ba? Apprehension. Pero narinig namin na tila hindi yata na-i-implement ito ng maayos, dahil marami pa rin nagba-violate na hindi naman nakakatanggap, ng no contact apprehension or letter or email. So, how strict are you going to be in implementing it this time under your watch that people will really learn how to follow the rules? Yeah. Actually, may misconception. No contact is continuous yan. At talagang malalaman lang ng ating mga kababayan na sila may huli pala dyan pag nagre-renew sila ng lisensya nila, personal, or
personal or nagre-rehistro sila ng sasakyan. Kaya nagkakaroon ng alarma yun, kaya sinisettle nila. May mga violators na tayong nakita na talagang napakarami na paulit-ulit na violation at akala nila wala nakatingin. Ayun. So, may isa rito, parang 870,000 ang multa. May isa ring motorcycle rider, parang 70,000 ang forma. May iba, 30,000, 35, yung ganon. Kasi akala nila, dahil nakalusot sila sa una, makakalusot sila sa pangalawa. At pinaulit-ulit na hanggang sa na-realize nila, nag-accumulate pala yung multa na yan. Pagdating ng kanilang renewal, ayun na, malalaman nila na meron pala. Hindi ho kaya kailangan natin ng immediate attention or information like email or tawag dito mail or something. Kasi po minsan ang ating license renewal 10 years na po ngayon. So maghintay po tayo ng 10 years para tayo mamulta na yan. Naabot nga ng almost 1 million na yung multa. Mas maganda kung mga ilang libo lang ang babayaran. Pero at the same time, pagka napagsabihan agad, ay matutuho agad. Yeah. Higpitan po ninyo kami. Yeah. Talagang ganyan. Kailangan naming bigyan pa ng mileage ang ating NCAP na yan dahil baka nga hindi pa gaanong nalalaman nating mga kababayan na in full force talaga ang NCAP. Sir, hindi po sa Metro Manila lamang nangyayari ang heavy traffic. Ano po? Nangyayari din po sa ating metro cities tulad po ng Cebu at saka Davao. At saka totoo po ba yung naging balita na Davao daw is the worst already in the cities here in the Philippines? So how can we solve this? Is this true or may basihan po ba na Davao now is the worst? No comment ako dyan, ma'am. Trick question yan. Ganun po ba? Baka fake news. Pero, trick question yan pa for me. Pero, hindi nga alam talaga Metro Manila hindi nga lang Metro Manila naka-experience ng traffic problems. Meron sa mga major cities all over the country because of, rapid population growth. May mga areas pa na nakakaranas ng migration. Kaya ang current infrastructure ng traffic ay baka insufficient na para i-cater itong mga bagong influx, ang lumalaking population. So, it's really something that's not unique to Manila, but really in other parts of the country and many other parts of the world. Ito trick question din ho ulit. Sino po bang masasabi ninyong exemplary city, in implementing traffic rules? At sino naman po yung yung biggest problem po ninyo? At ano pong plano ninyo para po to cooperate or to fix that problem in that particular city? Pwede po ba natin silang i-rate na ngayon? Sino ang exemplary at sino yung medyo failing yata? Sa ngayon kasi, ang Metro Manila is one big community of cities. Hindi talaga pwede magkaroon ng information silo na confined lang sa isang city. Kaya nandito ang MMDA para i-orchestrate ang lahat ng mga interest ng mga ito dahil may mga common boundaries sila, may mga tri-boundaries pa nga eh. So, kailangan natin na mag-cooperate, work hand in hand because seamless ang problema eh. It traverses from one city to another and one community to another. So, really, I cannot answer kung sino talaga ang pinakamagaling at kung sino ang talagang non-performing o medyo that's really not on the question now sa MMDA sapagkat what one territory does affects the other territories. So talagang we are one big community. Sir, bago po namin kayo pakawalan, nakita ko po may bisikleta po sa likuran ninyo. Pakikwento lang po sa ating publiko. Ano po ba yung bisikletang yan at ano po ba yung inyong ina-advocate? Ako po ay isang advocate ng bike to work. Kaya kanina nandito si Mayor Joe Belmonte ng Quezon City kung sa question mo kung anong mga cities ang magaling mag-implement ng mga traffic solutions. Yan, Quezon City is one of the best. Andyan yan, definitely on top among the top performers ang Quezon City. Napag-usapan kanina yung bike to work, more bike lanes sa Quezon City, may walkables, they are
looking at Quezon City to be a walkable city. At ako isang advocate ng Bike to Work. Kahapon kasama ko yung Tiklop Society of the Philippines, yung mga nag-advocate ng folding bike na nagbibisikleta sila going to their commute, na sasakay sa tren, dala-dala ang bisikleta, and then pagbaba, magbibisikleta na uli going to their workplaces. Ang isa sa mga ina-advocate ko naman personally na sa aking Bike to Work is yung mga business owners na mag-provide ng shower rooms at shower facilities, changing facilities sa kanilang mga empleyado para ma-encourage sila na gumamit ng bike facilities na ito. Kasi undeniable naman na talaga namang ang pagbibisikleta, pagpapawisan ka talaga kahit nagaano kalapit lang yung distance. So, ang isang support apparatus dyan para ma-encourage sa mga tao na gumamit ng bike lane or magbisikleta papunta sa kanilang mga opisina, integrating it in their daily grind, is yung shower rooms at saka mga changing rooms. So, those are some personal advocacies na para sa akin ay malapit sa puso ko sapagkat ako mismo ay nagbibisikleta papunta sa opisina at pauwi ng bahay. Siguro, sir, to encourage people to really use the bikes already, maybe they should be treated more like pedestrians, di ba? As people with a huge, with a huge bag, kumbaga, with them so that, for their own protection, they are really given priority. Also, pagka nasa kalsada po sila. Pwede naman po yun, sir. Opo. O, yan. Opo, yan naman ay lahat na papag-usapan. We'll consult with we will consult with all the stakeholders regarding this matter para malaman namin ang saloobin nila sa isyong ito. Ayan, sir. And lastly po, last na promise. Ano po yung nais ninyong sabihin o ipangako para sa mga Pilipino patungkol po sa lumalalang krisis ng trapiko dito sa Pilipinas? Ano po ba yung inyong fearless forecast na mangyayari po o maaasahan po namin na makikita po namin sa mga kalsada? Sa ngayon po, alam naman natin, based on independent studies, na masama talaga ang sitwasyon ng traffic dito sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ng solusyon. Sama-sama, everybody cooperates, does their part, and I think masasolve natin ito. Like for example, simply biking to work, maliit na bagay sa tingin natin, pero malaki ang impact niyan para sa overall scheme of things. Yung disiplina naman ng ating mga public utility vehicles na sila ay dadaan lamang sa tamang ruta, titigil sa tamang tigilan, at mag-operate ng kanilang mga sasakyan within the allocated speed or allowed speed. That's already a big thing in the bigger scheme of things. Tapos, ang mga commuters din naman natin, mawala na rin yung stigma na pag ikaw ay naglalakad o ikaw ay nagbisikleta, para bang kawawa ka dahil para wala kang pera, mga ganun ang naririnig natin. So we just want to remove that stigma para maraming ma-encourage dahil ang pinakamalaking problema talaga natin at aminin natin, overloaded ang ating mga kalsada. The only way for that to equalize is i-reduce ang volume ng gumagamit ng mga kalsada na yan. Marami pong salamat sa inyo. Ang ating panauhin ngayong araw na ito, wala pong iba kundi si General Nicolas Torre III, ang bagong MMDA General Manager. Mabuhay po kayo, sir, at panalangin ko po ay kayo po ay magtagumpay sa inyo pong misyon ngayon para sa ating mga kababayan. Thank you very much, sir. Maraming salamat din, ma'am. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.